Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong May 19 to 25 reading. So ito po nakagawian, Sagittarius. Kunin mo lang yung mga resonate ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Sagittarius. Kaya talasan mo ang iyong intuition this time para makuha mo yung akmang message sa kaloob sa iyo ng spirit guides mo sa ating reading for today. So Sagittarius, thank you po again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa iyong generosity and kindness dito po sa James Tarot PH. So Sagittarius, ano ang naghihintay sa inyo ngayong May 19 to 25? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Hanged Man. In the area of what you want, you have the Five of Pentacles. In the area of what you need, you have the Knight of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Cups. Lovely, lovely. In the area of your near future, meron kang Six of Cups. Beautiful. In the area of your challenge this week, Sagittarius, meron kang the Tower card. Ooh, a quick change. Pag-usapan natin yan later. In the area of your fortune, you have the Knight of Cups. Wow, an offer is coming to you this week. Congratulations. In the area of your divine advice, you have the Ace of Swords. And your outcome this week, Sagittarius, you have the King of Wands. Beautiful, beautiful, lovely, lovely. So at the bottom of your deck, Sagittarius, you have the Death card. Ooh, partner siya ng iyong tower here. I'm seeing this as a major arcana, especially at the center din. Meron kang the Hanged Man telling you na may mga dapat daw mag-transform sa life mo this time, Sagittarius. I'm hearing may kailangan mabago, kailangan may matanggal, kailangan may maayos, kailangan may maputol. Whether ugnayan with the toxic people or ugnayan with the wrong people or may mga bagay sa trabaho na kailangan mabago ang sistema so that magamit mo in your full potential yung skills mo at saka I'm hearing so that the conflict will diminish o para may matanggal na mga bagay sa life mo this time around na kailangan matanggal sa life mo. Because this Death card is hindi naman to masama actually. This is like changing things. Kailangan may matanggal, kailangan may iwan so that pumasok o dumating yung mga bagay for you. Death card is also a card of rebirth. Parang ito ang bagong ikaw, bagong Sagittarius, bagong pananaw, bagong lugar, o bagong mga environment or circles sa buhay mo. So ngayon, yakapin mo daw yung pagbabago. Don't force things. Don't reject things. Huwag mo daw kontrolin yung mga dapat mangyari. Because I'm hearing this too is like a divinely orchestrated plan for you. Ito yung nakatadahan ng mangyari. Ito pagbabago na ito. Halimbawa, nagbabago ka ng bahay o kaya lilipat na yung mga anak mo from private school to public school kasi nga may changes halimbawa sa earnings mo o kaya sa trabaho, biglang nagpalit ng supervisor kaya magbabago yung mga rules sa trabaho o kaya yung dynamics with the workmates may magbabago dyan o kaya ikaw lilipat ka talaga ng ibang trabaho so bagong pakikisama, ganyan. So these changes, this transformation ay essential for you, for your growth. So yakapin mo ito because God is cooking something. Meron siyang ginagawa in your life para mapalapit ka sa iyong higher goals, sa iyong higher purpose. Okay, Sagittarius, yakapin mo lang ito, daanan mo because this is something that will change your life for the better. I'm seeing you standing up in the outcome and telling yourself, kaya ko to, now I'm entering a brand new life, a brand new idea, a brand new way of living. So, congratulations. So, sa iyong card, I'm seeing here a lot of, may dalawa kang knights. It's really about your movement. Paggalaw, paabante. Whether tungkol sa mga pangarap mo, tungkol sa iyong mga pangarap, sa mga iyong endeavor, sa iyong kapirahan, or whether about sa mga offers o mga opportunities sa life mo. So nakikita ko rin dito in the center, let's start na your reading, you have the Hanged Man. Ito ay major arcana sa life mo. Meaning prominente ito o malakas ang influensya sa buhay mo this time around. I'm seeing here na tapos na yung era of waiting in your life, Sagittarius, because something needs to change para magbago din yung mga bagay na parang natenga o na-delay sa life mo this time around. Sagittarius, meron daw mga bagay kasi na parang hindi umaandar o you're doing a lot. You're doing a lot of things, especially with your effort and with your intentions. Though parang yung effort and intentions hindi siya nasasabayan ng outcome o ng resulta, kaya nag-iisip ka, ano ba dapat kong gawin? Bakit parang walang nangyayari o walang nagaganap dun sa mga ginagawa ko? Because your spirit guides are telling you something needs to change
Kailangan mo mag-transform. Whether ikaw, yung paano mo ina-approach ang isang bagay o yung ibang tao sa paligid mo, kailangan magbago sila. Kailangan mo doon hanapin yan this time around, Sagittarius, in your life. Tignan mo si Hanged Man, nakatayo lang to actually. And then lumambitin siya sa puno na ito to see kung ano yung ibang anggulo sa sitwasyon na kailangan niya makita so that mahanap niya yung right solution. And nung ginawa niya yun, ayun, liwanag yung kanyang isip, telling himself na, ito lang pala yung dapat kong gawin. Bakit hindi ko to nakita before? So, pinapahirapan mo ang sarili mo for something na parang ito pala dapat ang solusyon. Naghanap-hanap ka pa ng iba. So now, ngayon ang right time for you to really reassess, assess, and reassess things in your situation para mahanap mo yung tamang approach moving forward. And that requires transformation. Pwedeng mali ka rin kasi ng taong kinakausap o mali ka rin ng paraan kung paano mo kinakausap yung mga taong involved sa sitwasyon na ito. Baka kailangan may magbago sa pananaw mo o sa atake mo, sa diskarte mo at ganoon din yung sitwasyon. Baka maybe you're doing things wrong sa bagay na ito. Kaya surrender the perfection. That's what I'm hearing. Surrender the perfection. I-surrender mo yung mga nauna mong plano that is not working. Alam mo, hindi na umuubra yan. Hindi na siya applicable in your approach to this time. So ngayon, gumawa ka ng bagong plano moving forward. Okay? The Hanged Man is being clarified by the King of Swords. King of Swords telling you na parang yes, maging matalino ka daw talaga this time around. Ngayon parang actionan mo. Meron ka daw talaga dapat putulin. Pwede putulin na connection with other people, mga taong toxic sa past mo, mga taong toxic sa life mo. Ngayon, para magkaroon ka daw talaga ng definitive move, parang panindigan mo daw ito sa Sagittarius kasi alam mo na eh. Nararamdaman ko dito na alam mo na kung ano dapat baguhin. Alam mo na kung sino dapat iwanan, kung sino dapat pabayaan, kung ano dapat linisin. Meron ka daw mga bagay o tao sa buhay mo na hindi mo na kailangan dalhin pa moving forward sa future mo. So now, panindigan mo yung desisyon, kilalanin yung mga dapat kilalanin, iwanan ang dapat iwanan, be smart in choosing the right people sa circle mo at yung mga habits or paniniwala na dapat mong baguhin, okay? In the area of what you want, you have the Five of Pentacles. Ngayon, nararamdaman ko yung struggle sa life mo. Maybe that's because meron transition dito, parang nandun ka sa transition from point A to point B, kaya parang kailangan mag-transform. Ngayon, dumadaan ka sa struggle in your life. Hirap ka na pagod ka na, feeling mo walang tumutulong sa'yo, o baka nandito ka sa punto ng problema mo na talagang dapang-dapa ka o kailangan mo ng pera. I'm hearing someone na walang pambayad ng bills, walang pambayad ng utang, o andyan na yung due date malapit na pero wala ka pa rin nahanap na solusyon. So ngayon parang nararamdaman ko talaga na kailangan daw may magbago sa yung approach sa bagay na yan. Probably because tinan mo si Five of Pentacles. This is a card of struggle, card of hardship talaga. Pero kailangan daw, wag mo daw i-magnify yung iyong mga weaknesses. Mahirap ako, wala akong pera, wala akong panggastos, wala. Lagi mo daw i-magnify ang iyong strengths. Saan ka ba magaling, Sagittarius? Magaling ka ba magluto? Magaling ka bang maglaba? Ganyan, baka pwede mong i-offer ang services mo sa paglalaba. Maaaring makakuha ka ng additional pera from that. Makakabayad ka sa dapat bayarin. O kaya magaling ka bang mag-alaga ng halaman? Baka pwede ka mag-start ng YouTube channel about planting mga magagandang orchids, ganyan. Baka pwede mo ibenta yung mga orchids mo dyan. O kaya maghanap ka sa paligid mo, Sagittarius, na magaling ka. Yung expert ka sa bagay na to na pwede mo pakinabangan. Like I said kanina, baka pwede ka magluto. So ngayon, baka magaling ka magluto halimbawa ng kakanin. Pwede mong gamitin yan panimula, makabenta ka lang sa circle mo, makakaipon ka, iikot mo yung kapital o yung kita para palaki ng palaki. Pwede mo maging simula yan. So, Five of Pentacles telling you, focus on your strengths, sa iyong advantages, more than your weaknesses. At magagamit mo yan para makawala ka na sa iyong struggles at saka sa iyong mga pagkadapa. Okay? The Five of Pentacles being clarified by the Emperor card. Yes, kaya mo to. Maging wise ka daw, maging matalino ka sa approach mo. You can find solution on things na parang sobrang hirap because the Emperor card is the leader. Para siyang presidente, para siyang hari, ganyan. So ngayon, nakikita ko dito na sa'yo daw yung enough skills. Ang kulang na lang talaga sa'yo action at tapang para actionan yan. Because now, everything needs to change sa buhay mo, Sagittarius. I'm hearing kasi na parang pinapangunahan ka ng takot o pinapangunahan ka ng negative. Pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Very applicable yan sa area na ito. So, para magbago ang lahat, para makakuha ka na ng panggastos, para makabangon ka na, actionan mo. At maghanap ka ng right way. Maghanap ka ng tamang strategy para makuha mo yan. Hindi pwedeng hihintay ka na lang
ng tamang dating ng blessing, ito kailangan talaga action from your part, okay? At tapang mula sa'yo, at talino mula sa'yo. Right strategy, okay? In the area of what you need, like I said, right strategy, you have the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles, siya yung uri ng tao na nakaupo siya sa kabayo niya. Hindi siya agad sumusugod, hindi siya agad umaaksyon dahil pinag-iisipan niyang mabuti. Tingnan mo, hawak-hawak niya yung pentacle, iniisip niya, saan ko kaya to pwedeng itanim? Na kapag tinanim ko, tutubo agad at hindi ako magsasayang ng oras para makuha yung bunga. So, ganun ka rin, Sagittarius. Kapag balak kang gawin ngayon ng endeavor, trabaho, make sure na pinag-iisipan mong mabuti. I'm hearing with the transformation here, lakasan mo daw ang loob mo. Ask advices from different people, especially sa buhay mo. Baka meron kang friend or mentor or teacher na maaaring makatulong sa'yo na magbibigay sa'yo ng payo na ito gawin mo kasi pumunta ako noong nakaraang buwan, ito yung nangyari doon, baka makatulong sa'yo yun. O halimbawa, gusto mong maging seaman, hindi maghanap ka ng seaman dyan sa pamilya mo o sa circle mo, sa subdivision nyo na may seaman dyan, pero matulungan ka kung sang right agency pwedeng lumapit o kaya ano yung right documents na pwedeng kunin. So ngayon, magkaroon ka daw ng enough actions with enough plans. So ito yung panahon para buhisiin ng lahat ng yan, Sagittarius. Okay? Knight of Pentacles being clarified by the Knight Knight of Pentacles being clarified by the Knight of Pentacles. So, yung sinabi ko ay sinabi ko daw. Para what I said is what I said. O, makinig ka mabuti. Yan ang tamang paraan for you. Plano at aksyon. Hindi pwedeng plano lang. Tapos natatakot ka na hindi mo nagagawin. So, kailangan kaakibat ng plano ay aksyon. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Cups. Ten of Cups telling you na this time around, kaya biglang may actionan ka, biglang may gagawin ka because nag-uugat ang lahat ng ito sa pagmamahal mo sa family mo. Whether gusto mo pag-aral ang mga anak, gusto mo makabili ng bahay, mapaayos ang bahay, baka kasi dahil nag-uulan na, gusto mo mapaayos ang bubong, gusto mo mapaayos ang kusina, mamalagyan na ng tiles ang banyo. Parang you're thinking for your family, for your home, especially for your kids. I don't know why baka meron sa inyo may sakit sa family members mo, kaya gusto mong makahanap na ng right solution para ayaw mo na maghintay sa mga pangako o sa mga hinihintay mo. Ngayon, gusto mo talagang umaksyon at putulin na yung cycle of hardship, cycle of pain, cycle of paulit-ulit na walang kita, living kayo paycheck after paycheck. Gusto mo ngayon may ipon na para makabili na ng bahay, para maging masaya na, maging harmonious na yung life mo. Everything you're working now is for your family, which is good. Kaya ngayon nangangailangan talaga ng transformation sa buhay mo, Sagittarius. Yung mga old ways, yung mga dating paraan, hindi na inuubra ngayon. Kailangan mo na talaga magbago ng strategy para mahanap mo na tong kaligayahan for your family, okay? Ten of Cups being clarified by the Four of Cups, yes. Like I've said, may right strategy. Meron kang hinahanap na kulang para sa pamilya. Meron kang binubuo na pilit mong ina-acquire for your family because something is missing in your life, Sagittarius. Whether meron kang wala kang pera pang gastos o kaya yung like I said kanina, meron mga sira sa bahay na kailangang ayusin. O kaya mga pangarap for the family na dati gustong-gusto mo makuha pero ngayon ang mailap. At yun yung pilit mo hinahabol. Pwede mapunta sa private school ang mga anak, mapagtapos sa college ang mga anak. This is something na matagal mong pinagpe-pray because yun na lang talagang kulang sa buhay mo. Na kapag itong fourth cup na nakuha mo ay talagang mapasayo, I'm feeling na talaga magiging sobrang saya mo because this is something na kulang na lang eh. Ito na lang yung hinihiling mo na kulang eh. I don't know why I'm hearing na parang nasa abroad ka ngayon and then karamihan na sa mga anak mo nandyan, parang ito na lang naging isang tao na lang to na kukunin mo from Philippines na pag ito nakuha mo, kompleto na kayo, masaya na kayo. Or vice versa, baka may kamag-anak ka abroad na parang pag umuwi siya at makasama mo siya, masayang-masaya ka na ganyan. So, this is an endeavor na missing in your life na pag nakuha mo, you'll be very, very happy. Okay? In the area of your near future, you have the Six of Cups here. Six of Cups, parang I'm seeing here na parang meron ka makukuhang regalo. This is a regalo na mula sa yung childhood dreams o mga minimithi mo ng bata ka pa o dati pa na parang Lord, kapag ito nakuha ko, parang mai-heal ko na yung inner child ko na parang ito yung pinakait sa akin noon, ngayon nakatamasa mo na. Halimbawa, dati nung bata ka, pinalayas kayo sa bahay mo. Nung bata ka, kasi kulang yung pambayad, marami kayong utang. Tapos ngayon, in the near future, I'm seeing here, makakabili ka na ng bahay. Tapos parang yun sobrang emotional mo kasi nabili mo na yung for you. Parang bumalik
full circle, yung pinagkait sa iyo noon, ngayon makukuha mo na siya at na-enjoy mo na. So, this is like you gifting your younger self na parang, uy, mag-heal ka na sa ikaw ito at saka ikaw din to. Ikaw ito ngayon at ito yung dating ikaw. Na parang binibigyan mo siya ng regalo at yung mga regalong yun yung pinagkait sa iyo in the past and telling yourself, maghilom na tayo pareho sa mga past pain. Nireregalo ko sa iyo yung mga bagay na pinagkait sa atin noon. Ngayon masayang masaya ka na. I'm hearing then may pagbabate. Meron ka siguro nakaaway o meron kang tao in your past na hindi kayo nagkaunawaan, ngayon parang magkikita kayo ulit, chance encounter ito, and then yun, boom, na-realize mo na okay ka na pala, naghilom ka na pala, bati na kayo ulit, ganyan. So, meron mga paghilom, may reunion, I'm seeing reunion here, family event, I'm also seeing your security. I don't know why, parang meron ng katatagan at saka financial security sa'yo in the near future na okay ka na, may ipon ka na, may pera ka na, hindi ka na takot for the next month na baka wala kang pambayad, wala kang panggasto. So, a financial security, katiwasayan ng buhay, peaceful life is gonna be yours in the near future. So, congratulations. Kaya siguro kailangan mo talagang daanan tong death card na ito, transformation in your life bago ka makarating dito, okay? The Six of Cups being clarified with the Sun, yes, happiness. Like I said kanina, takpan lang natin si ate girl kasi revealing si ate girl. Okay. So may kaligayahan sa'yo talaga in the near future. Like I said kanina, merong healing of an inner child, pagbabate, o kaya reunion, reconciliation, o yung mga bagay na pinagkait sa'yo before makukuha mo na. I'm hearing that and congratulations. Okay. In the area of your challenge this week, Sagittarius, May 19 to 25, challenge sa iyo ang tanggapin na kailangan talagang mabuwag ang dapat mabuwag. Pwedeng samahan, relasyon, ugnayan, pagkakaibigan, trabaho na hindi na nag-work sa'yo, na hindi na umuubra, na parang pinipilit mo na lang siyang panghawakan pero alam mo na kailangan ng bitawan. Why? Because those things or those people are not supposed to be in your life moving forward. Kaya tinatanggal na siya ng Diyos sa'yo. Kaya may nangyayari ngayon, magulo sa buhay mo ngayon, naramdaman mo siguro to, na parang bakit inaaway ako ng gantong tao, bakit ako pinapabayaan ng gantong tao, bakit ako niloko ng gantong tao, o kaya sa trabaho, bakit ako natanggal, bakit ako nalalagay sa gantong sitwasyon, bakit may issue, ganyan, tapos ako nilalaglag, ganyan. So, this is a card of a blessing in disguise, Sagittarius, na kaya nangyayari ito because binabago ni God yung mga dapat baguhin at magtatayo ulit siya sa'yo ngayon ng bagong tower na doon magiging successful ka. Tignan mo tong card na ito. Nagkaroon ng lightning sa tower na yun. Isabihin si God ang gumawa nito. Tumama sa tower. At yung tower na yun nasunog at bumagsak. At ikaw tumalon ka because you need to rebuild another tower for you. Isabihin, si God, nililinis niya yung dapat linisin at ikaw, binibigyan kanya ng pagkakataon na magtayo ulit ng bagong simula, bagong buhay, bagong trabaho, bagong relasyon, bagong pag-ibig, bagong tsansa. Yun na binibigyan niya sa'yo, bagong chance for you to start over para maalis yung dapat maalis at pumasok yung mga bagay na dapat mapunta sa'yo, okay? Kaya huwag ka matakot this time around because God is protecting you. God is redirecting you to a life that is better, a life that is somehow kaloob niya para sa'yo, okay? The Tower cards being clarified by the Hierophant. Yes, panghawakan mo yung spiritual love mo, spiritual power mo, manalig ka sa Diyos, that everything will be fine. Everything will be okay. Another day, another life, another opportunity, bagong chance sa'yo para ayusin ang lahat. So ngayon, manalig ka sa Diyos at everything is taken care of. At I'm hearing naman talaga na dadaling ka niya sa mas matiwasay na buhay, Sagittarius, okay? So have peace with that. In the area of your fortune, ito maganda. Pagkatapos ng tower moment, pagbagsak, pagbabago, and now you are in the transition, parang lilipat ka ganyan, there will be an offer for you. An offer of a new job, a new opportunity, pwedeng may lalapit sa iyo, magbibigay sa iyo ng serbisyo niya, o hihingi ng serbisyo mo for a certain job. So yakapin mo ito, tanggapin mo ito because this will change your life. Ito na yon, ito na yung bagong simula, ito na yung bagong chance. Kaya yakapin mo siya, kaloob siya sa iyo ng Diyos, okay? I'm hearing swak na swak to sa trabaho mo, swak na swak to sa experiences mo in the past. Mas makakatulong sa'yo to because parang dyan ka magiging mas magaling. Dyan ka magiging parang, ikaw yung nawawalang piece of the puzzle na pag dinikit ka doon, swak ka. And everybody's loving you there. Everybody's appreciating your work. Okay? The Knight of Cups being clarified by the Ace of Pentacles. Yes, like I said, this offer will bring you the initial blessing for your kaperahan, Sagittarius. Itong offer ito, magbibigay sa iyo ng bagong simula, kaya huwag mong palampasin.
Don't take this for granted. Use this in your advantage because this is very promising na babago sa buhay mo, mag-rebuild ng bagong tower, and this is smelling and sounding success. Okay? Kaya yakapin, panghawakan ng blessing, gamitin mo ng mabuti para lumago. Okay? In the area of your divine advice, you have Ace of Swords. Advice, alam mo ko ano? Clear mind. Liwanag sa isip na dapat alam mo yung gagawin mo, alam yung pupuntahan mo, ano yung goal nun, para saan, para hindi ka ma-burnout, para hindi ka sumuko, para hindi ka bumitaw, okay? Kailangan malinaw sa isip mo yung hakbang mo every day. Alam mo kung para kanino mo ginagawa, para kanino ka nagkasakripisyo, para kanino yung pagod mo, ito bang pinagkapaguran mo, ano yung goal, ano yung end goal for the next 6 months, for the next year, saan ka na mapupunta, ano yung skill set na kailangan mo matutunan para ma-apply mo sa trabaho, ganyan. So, now is the right time to have a clear mindset. I'm also seeing here, communicate. Because Ace of Swords is also a card of communication. Magkaroon ka daw ng panahon para makipag-usap with other people. Pag may gusto kang malaman, tanungin mo. Pag may gusto kang sabihin, sabihin mo. Ito yung panahon para makipag-communicate ka so that maalaman mo rin, makuha mo rin yung right information or right sagot for you. Okay? Ace of Swords being clarified by the Seven of Pentacles, yes. Kailangan daw talaga magkaroon ka ng tamang mindset at tamang isip para sa mga bagay na binubuo mo moving forward. I'm hearing na magkakaroon ka daw ng maraming time para gugulin para makuha yung resulta na hinahangad mo, especially here with the Seven of Pentacles. Marami siyang nilalaan na oras, atensyon, pagod para sa mga bagay na gusto niya mamithi na resulta. Kaya ikaw, kailangan lagi kang susugod, lalaban, malinaw ang iyong intensyon, malinaw ang iyong isip na, okay, ito ang goal ko, ito ang gusto kong resulta na makuha, dito ako mag-focus. Hindi ka madidistract, hindi ka liligoy, hindi ka hihinto, hindi ka urong-sulong, para mas mapabilis mo yung ina-acquire mo na goal, okay? Ay yung outcome na napakaganda pag-usapan natin later. But first, sa additional messages from a divine. Ito yung mga nakaligtaan natin na pag-usapan kanina o mga additional na gustong ipaalam sa iyo ng yung spirit guides sa yung reading for today. Unang-una, we have Bail, time to get out of a situation. Like I said here with the Death card and the Tower card, parang ito na talaga yung panahon para umalis ka, para magbago ang lahat because parang hindi na talaga working yung mga sitwasyon sa life mo o relasyon na yan. Parang time na talaga to move on and find other things. Hat, you will be playing a different role. O like I said here, also with the King. Talaga may pagbabago sa buhay mo. Meron talagang dapat, I'm hearing you're gonna land a new job or a new endeavor na ikaw yung bagong posisyon, bagong pagkakataon, ganyan. Another message you have, heart, love, deep affection, and caring. So meron daw usaping puso. Pwede, hindi naman to about love life lang eh. Pwedeng tungkol sa pamilya mo, baka magiging close kayo more than ever kasi nga ang dami nyo kinaharap ng mga pagsubok o pagbabago sa buhay ninyo. Siguro mas magiging matatag kayo at magiging close kayo na family members mo moving forward. Okay? Another message you have, angel, spiritual guidance, protection from harm. So meron ka daw mga angel guides sa paligid mo na pinaprotektahan ka. Kaya huwag ka matakot, huwag ka mag-alala. You are protected, you are guided by your angel guides. Favorite ka ngayon ng angels mo. In the another message, you have carrot, opportunity, or windfall. Ooh, like I said here, may offer talagang darating sa'yo na bibigay sa'yo ng bagong pagkakataon para kumita at makaipon. So congratulations. Hanap pa tayo ng additional message from your spirit guides. Another message. Okay. Nagsitalunan sila. Kunin natin sila. First, you have wheel. Indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. So ngayon dapat daw talaga nakatumbok ka sa isang goal. Huwag kang pasikot-sikot, huwag kang paiba-iba ng isip. Kailangan daw para patuloy na umikot ang swerte sa'yo. Focus ka lang muna sa isa. Kung ano yung main goal mo, pag-focusan mo yan para madali mo makuha yung sagot. Okay? Another message, you have cup. You should accept valid criticism. Lalong-lalo na dito with the King of Wands. Kung meron mga kritisismo, mga puna, tanggapin mo lang yun because makakatulong din sa'yo moving forward. Another message you have, Wishbone, a wish is granted. Wow, meron daw wish na matutupad sa'yo this time around. Congratulations. Another message, fair woman, dealings or relationship with a woman with blonde, gray, or white hair. Pwedeng matandang babae ito na puti ang buhok. Pwedeng kilala mo to, Sagittarius, so naman ito na kailangan mo daw kausapin o may kailangan kang planchahin sa ugnayan mo with this person.
o kaya blonde ang hair o kaya mistisa na tao sa buhay mo ngayon na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Baka meron siyang sasabihin sa'yo o may valuable information na kailangan mong ayusin with this person. Another message, you have woman, dealings or relationship with a woman. Babae talaga sa buhay mo. Pwedeng nanay mo ito, Sagittarius, o kapatid mong babae o boss mong babae na kailangan mong ayusin ang ugnayan mo sa kanya o meron kang endeavor na kailangan concern sa kanya. So, kausapin mo na, i-approach mo na siya. This area na kailangan pag-focus on this whole week, Sagittarius, you have balance. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. So ngayon, paratilihin daw ang balanse ng buhay mo. Importante yan, especially here, ang daming nangyayari na changes and transformation sa buhay mo. Paratilihin mong balanse yan. Trabaho, bahay, sarili. Maglaan ka ng oras for your kaligayahan din. Okay? Yung outcome na napakaganda pag-usapan natin, you have the King of Wands. King of Wands ngayon sa dulo, after the tower moment, after the transformation, ngayon alam mo na. Alam mo na kung saan ka pupunta, alam mo na kung anong goal mo, alam mo na yung next step, and ngayon magiging bold ka eh. Para so good, laban, kaya ko na to. Alam ko na yung gagawin ko. Meron akong bagong simula na pagkakaabalahan ko moving forward. Like I said here, sabi sa'yo, accept daw, asan yun? You should accept valid criticism. So, syempre, pag meron kang bagong gustong simulan, papasok ka sa trabaho, magkakaroon kang bagong negosyo, syempre, may mga tao sa paligid mo na magbibigay sa'yo ng advice, magbibigay sa'yo ng criticism, o kaya puna, na, oy, Sagittarius, wag nang gawin mo, gato gawin mo. Ikaw naman, maging open ka lang. Accept valid criticism. Mga opinion, magagamit mo rin kasi yan moving forward. Probably kasi, meron kang nakikita na hindi, meron silang nakikita na hindi mo nakikita. So, i-apply mo yun para totally ma-plancha mo yung mga dapat planchahin. At moving forward, maging accomplished ka pa more than ever. Okay? King of Wands, also a card of unwavering dedication sa bagay na ginagawa mo. Ngayon, parang walang kahit sino man na makakapigil sa'yo kasi naniniwala ka sa importansya at sa future ng goal mo na ito. So, kung ano man po yung balak mong gawin, ilaban mo lang yan at kung talaga naniniwala ka dyan na yan talaga ang for you, edi go, so good. Laban, ilaan mo lahat ng atensyon, oras, and also priority. Dapat i-prioritize mo yan at saka diyan ka nakatutok. Okay? Hindi pwedeng half-hearted. Hindi pwedeng bukas gagawin mo, sa isang araw hindi. So, magkaroon ka ng consistency and complete love for what you do. Kasi nakikita ko talaga, mabibigyan ka ng magandang reward from this moving forward. Okay? King of Swords being clarified by the Knight of Wands. Yes, kaakibat ni King si Knight. Parehong Wands, talagang maalab ito. Tapang. So good. Walang paghinto. Kung talaga naniniwala ka sa mga bagay na gusto mong gawin, magkaroon ka rin daw ng sigasig and also enjoyment, excitement na gagawin mo to. Huwag kang susuko. Huwag kang makikinig sa mga nega because I'm seeing talaga nakaakibat ng aksyon, tamang aksyon ay ang pagpaplano. So make sure this time around na be the leader, be the CEO of your life. Magkaroon ka ng vision of the future, tamang plano, and then yung sigasig na confidence na kaya ko to, naniniwala ko sa skills ko, naniniwala ko sa kakayanan ko. Mani lang to, kakayanin ko to. So Sagittarius, wow, that is your May 19 to 25 reading. Sa po kayo nakarate, sa po kayo nakaresonate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.